at 81. Toby, hindi talaga ako nagsisinungaling sa'yo. Mr. Chance. Bago pa matapos magsalita si Mark ay tinulak na siya ng lalaki. Kung hindi siya lumuhad ngayon, walang magagawa. Iligtas siya, hinding-hindi ko siya ililibre. With that, sinulyapan niya ang subordinate at sumenyas na umatake sila. Nang mapansin iyon, mabilis na tiningnan ni Mark ang sales associate. Sinabi sa kanya na dalhin si Zane at ang iba pa. Malayo, mas mainam na magkaroon ng mas kaunting mga saksi. Kung may lumabas na balita o kung may kumuha ng video. Sa Dragon Bay, masisira ang reputasyon. Nang makita iyon ng sales associate ay mabilis niyang tinawag si Zane at umalis. Gayunpaman, nag-aatubili siya, dahil gusto niyang makitang binubugbog si Jared. Sayang naman at hindi nila ako papayagang manood ng ganoong nakakaaliw na eksena. Lamented Zane disappointedly. Oo, si Jared ay kumilos ng mayabang kamakailan. Ngayon, nakatagpo siya ng mahigpit na kalaban. Paano malas nang siya? Panunuya ni Lydia. Si Maria lang ang nakasimangot na nag-aalala. Kung siya ay mapatay, ito ay magiging mahirap. Maria, hindi ka nag-aalala kay Jared ha? Hindi ka ba galit sa kanya? Tanong ni Lydia nang mapansin. Reaksyon ni Maria, naiinis ako sa kanya, pero hindi ko kayang panoorin lang siyang mamatay. May problema sa mukha ni Maria. Bakit hindi tayo tumawag ng pulis? Tumawag ng pulis? Hindi mo ba nakita kung gaano kabanggas ang lalaking iyon? Kung nalaman niyang tumawag kami ng pulis, siya, baka patayin ang pamilya natin. Pananakot ni Zane kay Maria. Gaya ng inaasahan. Takot na takot si Maria kaya hindi na siya naglakas loob na banggitin ang pagtawag sa pulis. Samantala, sa bakanan ng Dragon Bay, natalo na ni Jared ang lahat ng nasasakupan ni Toby. Since, grupo lang sila ng mga gangster. Mahigit 10 segundo lang ang ginugol niya. Nang makita ni Toby kung gaano kahusay si Jared. Isang nakakatakot na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Naging pantay ang babae. Mas balisa. Gusto mo pa bang lumuhad ako at humingi ng tawad sa iyo? Tinitigan ni Jared si Toby at nagtanong ng malamig na ngiti. Namilog ang gilid ng mga mata ni Toby. Sa huli, nagnanga siya ng ngipin at tinuya. Napakahusay mong lumaban. Ha? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito. Naitala ko na ang plaka ng iyong sasakyan. Maaari kong malaman ang iyong pangalan at address. Kahit kaya mong lumaban. Hindi ako naniniwala na kaya din lumaban ang pamilya mo. Tinakot ni Toby si Jared sa pamamagitan ng paggamit sa pamilya ng huli bilang leverage. Ang hindi niya alam ay mayroon pala siya. Hinawakan na ang hilaw na ugat ni Jared. Tinatakot mo ba ako? Isang nakamamatay na kislap ang lumitaw sa mga mata ni Jared habang bumabalot ang kanyang pag-alit na aura. Toby, nanginginig na hindi mapigilan. Naramdaman ni Toby ang lamig sa kanyang gulugod. Huwag mo akong tignan ng ganyan. Brat, naglakas loob ka bang patayin ako sa harap ng lahat? Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Malumanay na dumura si Toby. Kung hindi mo ako papatayin ngayon, hahanap ako ng pagkakataon na patayin ang iyong pamilya. Si Toby ay naglagay ng matigas ang ulo sa harap ni Jared. Walang pakialam kung gaano siya kawalandian na kumilos. Naghahanap ka ng sarili mong kapahamakan. Lalong tumindi ang nakamamatay na aura sa paligid ni Jared. Nang mapansin iyon ni Mark ay mabilis siyang tumayo sa harapan. Jared, kalimutan mo na, Mr. Chance. Hindi na kailangang makipag-away. Ito ay isang maliit na bagay lamang. Ayaw ni Mark na may mamatay sa kanyang distrito. Higit pa rito, hindi niya kayang saktan ang sinuman sa kanila. Ni hindi niya ginustong may mangyaring masama. Pananatiling tahimik. Inilabas ni Jared ang kanyang telepono at tinawagan si Tommy. Halika sa pasukan ng Dragon Bay sa loob ng 10 minuto. With that, ibinaba ni Jared ang tawag. Nang makita kung paano tumawag si Jared para sa backup, napangiti si Toby. Hindi ko inaasahan na maaari kang tumawag para sa backup. Ako ay naghihintay para makita kung anong uri ng tulong ang iyong nakuha. Tumawag si Toby habang sinasabi niya iyon.
Maliwanag na tumatawag din para sa backup. Hindi nagtagal. May ilang van na sumugod. At lumabas ang mas maraming tao. Pawang armado ng mga club. Nang makita ni Toby na dumating ang kanyang mga tauhan. Tuwang-tuwa siyang nagtanong, "Nasaan ang iyong mga tauhan? Masyado ba silang natakot?" "Darating. Nandito sila," mahinahong sagot ni Jared. Isang sasakyan ang humaharurot patungo sa kanila mula sa malayo sa mabilis na takbo. Nang makita ni Toby ang maliit na kotseng iyon, natawa siya. "Niloloko mo ba ako? Nagpatawag ka lang ba ng kotse? Ilang tao ang kaya nitong dalhin? Kahit kaya mong lumaban. Kaya kung tumawag ng backup, mamamatay ka sa kapagurin. Sana ay patuloy kang ngumiti pagkatapos mong makita ang tao." Sagot ni Jared na may malamig na ngiti. Maya-maya ay nakarating na sa kanila ang sasakyan. Isang matipunong lalaki ang nagbukas ng pinto at lumabas ng sasakyan. Nang mas malinaw na nasulyapan ni Toby ang taong iyon. Napawi ang kanyang ngiti sa kanyang mukha. Napabuntong hininga ang iba. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Tommy. Walang ibang kasama. Matapos maglakad ng mabilis patungo kay Jared. Magalang niyang binati, "Mr. Pagkakataon." Nang makita ni Toby kung gaano kagalang si Tommy kay Jared. Napatulala siya. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Hindi mapigilan. "Paalisin mo siya," utos ni Jared habang sinusulyapan si Toby. Tumango si Tommy bago umikot at humarap kay Toby na nanginginig sa takot. Inilibot ni Tommy ang kanyang tingin sa iba pang mga lalaki. Namumutla ang mga mukha nila sa takot. Kay Toby, mabilis na inihagis ng mga nasasakupan ang kanilang mga sandata. "Magwala ka. Gusto mo bang manatili dito at mamatay?" Sigaw ni Tommy. Sa sobrang takot ng mga tauhan ni Toby ay nagsitakas sila. Magiging katawa-tawa kung ang mga parang gangster na tulad nila ay mangangahas na saktan ang hari ng Horrington. Sa ilalim ng lupa, Mr. Lewis, bati ni Toby habang nanginginig. Humakbang si Tommy at sinampal siya ng isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Hindi man lang naglakas loob na gumalaw si Toby. Gayunpaman, hindi napigilan ng kanyang asawa ang sarili at kaagad. Sigaw ni Tommy, "Sino ka? Anong karapatan mo para saktan siya?" Sa pagsigaw niya kay Tommy, gulat na gulat si Toby na halos mawala ng malay. Sampal. Sinampal ni Toby ang asawa. "Be-asterisk ka. Sinong nagsabi sa iyong magsalita ka? Mayroon ka bang anumang posisyon upang sabihin ang isang bagay?" Lihim niyang sinumpa ang asawa. Kung hindi niya sinaktan si Jared at tinawag siya, hindi gagawin ni Tommy. Ay naalerto tungkol dito. Higit pa rito, kung titingnan kung gaano siya kagalang-galang kay Jared. Halatang may espesyal na katayuan si Jared. Gayunpaman, hindi niya maisip kung bakit ang isang taong kasing halaga niya ay nagmamaneho ng isang rundown na Ford. Matapos siyang sampilan ni Toby ay lumobo ng husto ang mukha niya. Gayunpaman, alam niya na kung hindi siya malupit, pareho silang maaaring mamatay. "Ginoo, si Lewis." Hindi siya nag-iisip bago magsalita. "Please wag kang magagalit." Humingi ng tawad si Toby kay Tommy. Gayunpaman, hindi ito kinilala ni Tommy. Hinawakan niya ang kwelyo ni Toby at sinuntok ito. Sa sobrang lakas ng tiyan ay bumagsak siya sa lupa sa sakit. Dahan-dahang naglakad si Jared papunta kay Toby at tumingin sa kanya. "Di ba sabi mo lumuhad ako at humingi ng tawad? Bakit ka nakaluhod ngayon?" Nang asar na tanong ni Jared. Nang hindi naglakas loob na itaas ang kanyang ulo, napangiwi si Toby at sinabing, "Pakiusap, iligtas mo ang aking buhay. Hindi naman ako tao. Ako ay bulag sa kung sino ka." Patuloy na nagsusumamo si Toby para sa awa. "Hindi ko gustong patayin ka. Pero pinagbantaan mo ang pamilya ko." Hindi pinansin si Toby. Sumakay si Jared sa kotse. Binasag ang Maserati sa gilid. At nagmaneho papunta sa distrito. Matapos marinig ang sinabi ni Jared. Alam ni Tommy ang gagawin. Kahit anong pakiusap ni Toby. Tommy, hinayla pa siya papunta sa sasakyan. Kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya. Ang babae ay nanunood habang ang kanyang asawa ay kinuha. Nakatitig sa Maserati, na noon ay lubos.
Nawasak. Siya ay naging tulala. Ilang sandali pa bago bumalik sa katinoan si Mark at ang iba pang security guard. Sabi ni Mark sa security guards, "If you see Mr. Chance in the future, you better be respectful. Kahit sinong maglakas loob, ang walang respeto sa kanya ay matatanggal kaagad." Samantala, si Jared ay nagmaneho paakyat sa burol. Ilang sandali pa, nabangga niya si Zane at ang iba pa. Nirepaso na ang mga bahay at naghahanda ng umalis kasama ang sales associate. Nang makita nilang nagmamaneho si Jared sa kanyang nasirang Ford, natigilan sila. Hindi nila maisip kung paano siya nagawang pumasok. Si Jared ay malamang na sumakay sa kanyang sasakyan nang walang nakatingin. Malamang takot siyang mabugbog. "Pop," ani Lydia habang nakatitig sa nasirang hood ng sasakyan. Napaka-bold niya. How dare he barge into Dragon Bay? Panunuya ni Zane. Nang marinig ng sales associate ang kanilang pag-uusap, may pumasok na ideya sa kanyang isipan. She dashed over and pigil ni Jared. Kung talagang pumasok ang lalaking ito, tiyak na gagantimpalaan ako ng kumpanya sa pagpigil sa kanya. Napakamuwang ng mga iniisip ng sales associate. Dahil hindi siya nagtatrabaho sa departamento ng pagpapanatili. Siya, walang ideya na nakatira si Jared sa Dragon Bay. How dare you barge in with your car? Malakas na tanong ng sales associate matapos pigilan si Jared. Natigilan si Jared. "Hindi ako sumakay. Sumakay ako. Pati manager mo nakita ako. Itigil mo na ang pagtatanggol sa sarili mo. Jared, tingnan mo kung gaano kasira ang sasakyan mo. Dapat ay nakipag-barge ka sa iyong kotse dahil takot kang mabugbog. Malamang may humahabol sa'yo diba?" Lumingon si Lydia na may mapanuksong tingin. "Jared, mga tenant lang ang pwedeng pumasok sa district. Kahit na nandito kami para bumili ng property. Kami, kailangang pasukin. Dahil wala ka rito para bumili ng kahit ano. At hindi ka rin may-ari ng ari-arian. Ito ay itinuturing na isang panghihimasok," sabi ni Zane sabay smirk. "Sinong nagsabi sa iyo na wala akong ari-arian dito?" Mahinahong tanong ni Jared. Nang marinig ng lahat ang sinabi niya, natigilan sila. Nagmamadaling tanong ng sales associate. "Ikaw ba, bumili ng bahay dito? Bakit wala akong impresyon dito?" Tinignan niya si Jared. Hindi naman siya mukhang may kayang bahay doon. At saka, lahat ng nakabili ng bahay doon ay lahat ng maruruming mayaman. Marami siyang kilala sa kanila at mayroon pa nga numero ng telepono. Tigilan mo na ang pagmamayabang. Jared, alam mo ba kung magkano ang halaga ng mga bahay na ito? Hindi mo mabibili ang pinakamaliit. Mga bahay sa paanan ng burol kasama ang iyong mga ipon sa buhay. How dare you call yourself a property owner? Naiinis na patuloy ni Zane. I've been a manager for so many years. Kahit sa bonus ko, kaya ko lang afford ang down payment para sa pinakamurang bahay dito. Paano ka, na nagsisimula pa lang magtrabaho, kayang bumili ng bahay, ni hindi mo kayang bumili ng bahay sa kanayunan? Nararapat ka lamang na mabuhay sa isang sira, maruming distrito. Sumulat ang paghamak sa buong mukha ni Zane. Hindi siya naniniwalang nakabili ng bahay si Jared doon. Maging sina Lydia at Maria ay hindi naniwala sa kanya. Kung may sapat na kakayahan si Jared na bumili ng bahay doon. Meron. Hindi na kailangan ni Maria na maghanap ng trabaho para sa kanya. Sir, dahil inaangkin mo na may-ari ka rito, pakituro kung anong bahay ang sa iyo. Huwag kahit isipin mong magsinungaling sa akin. Kilala ko ang may-ari ng lahat ng bahay dito. Utos ng sales associate kay Jared. Oo, kung maaari, ituro kung aling bahay ang sa iyo. Bakit wala tayong upuan sa bahay mo? Tanong ni Lydia, sa isang hindi maliwanag na tono. Itinuro ni Jared ang tuktok ng burol. Akin ang nasa tuktok ng burol. Sa tuktok ng burol. Natigilan si Zane saglit bago humagalpak ng tawa. Pinagtatawanan mo ba ako, Jared? Alam mo ba, magkano ang halaga ng isang mansyon sa tuktok ng burol? Kahit ibenta mo ang pamilya mo, hindi mo pa rin kaya. Ang pagmamayabang ay sadyang katawa-tawa na ito ay hindi makatotohanan.
Jared, pwede bang maging mas makatotohanan? Ang pagpasok mo sa Dragon Bay ngayon ay marahil ang una at huling pagkakataon. Maaari kang pumasok sa distrito. How dare you claim na sayo ang mansion sa tuktok ng burol? Bet ko yan. Hindi ka pa nakakapunta doon. Maging si Lydia ay nagsimulang tumawa ng malakas. Samantala, inilibot ni Maria ang kanyang mga mata kay Jared. Para sa kanya, siya ay isang walang kakayahan na tao na hindi kailanman halaga sa kahit ano. Sir, alam mo ba kung magkano ang halaga ng mansion sa tuktok ng burol? Ang lakas ng loob mong ipagmalaki ito. Dito, tumawa rin ang kasama sa pagbebenta. Sino ka para sabihing nagyayabang ako? Malamig na tanong ni Jared. Ako ang nagbenta ng mansyon. Ang apelyido ng may-ari ay Sullivan. Hindi Chance. Paano mo masasabi? Nasa iyo iyon. Tinitigan ng sales associate si Jared ng mapanukso. Naghihintay na magpaliwanag siya. May nagbigay sa akin. Nakangiting sagot ni Jared. Binigay sa'yo. Ang kasama sa pagbebenta ay nagtago ng tawa sa likod ng kanyang kamay. Oo naman. Maaari mo ring i-claim iyon. May nagbigay sa iyo ng buong distrito ng Dragon Bay. Hindi yan ilegal. Gayunpaman, nakapasok ka. Dragon Bay nang walang pahintulot. Ayon sa mga patakaran, kailangan kitang itaboy. Kaagad pagkatapos magsalita ng sales associate, isang lalaki na nakasuot ng uniforme ng security guard. Sauntered higit sa isang batute. Faith, bakit ka pumunta dito ngayon? Tanong ng security na may kasamang nakaka-flatter ng ngiti nang makita siya. Ikaw pala Kevin. May pumasok sa distrito. Dumating ka sa tamang oras para itaboy siya. Nang makita ng sales associate ang security guard ay agad niyang itinuro si Jared. Pinalaki ng security guard si Jared bago sinulyapan ang bogbog na Ford sa tabi niya. Agad niyang sabi, galit na galit, the asterisk man it, how dare someone barge into the district na pinangangasiwaan ko? Gusto mo bang mamatay? Ako ay, ang pinuno ng pangkat ng seguridad dito. Dapat nagtanong ka sa paligid. Kevin, nabangga pa ni Jared ang isang marangyang sasakyan sa pasukan. At pinagbantaan siyang bugbugin ng tao. Pataas, malamang sumakay siya sa kotse niya dahil sa takot. Kung nagawa mong makuha siya. Ikaw, nakuha mo sana ang iyong sarili ng isang malaking tagumpay. Sabi ni Zane kay Kevin. Oo, ngayon lang namin nakita. Nabangga siya sa isang Maserati. Mariinding tumango si Lydia. Bagamat hindi nagsasalita si Maria. Mukhang nabalisa rin siya. Ayoko talagang pakialaman si Jared. Ngayon pa, naiinis na talaga ako sa pagyayabang niya. Baliw ka, paano ka maglakas loob na bumangga sa isang kotse at sumakay pagkatapos? Malas talaga na nakabangga ka. Sa akin ngayon, habang nagsasalita si Kevin, inabot niya ang kanyang braso para hawakan si Jared. Gayunpaman, sa sandaling iniunat niya ang kanyang braso. Hinawakan ni Jared ang kanyang pulso at bahagyang pinaikot iyon. Ganun lang. Pigil niya kay Kevin na napasigaw sa sakit. Ang sakit nun. Tanga, bitawan mo ako ngayon. Alam mo ba kung sino ako? Ang manager ng maintenance department ang bayaw ko. Kung maglakas loob kang hawakan ako, hindi kita hahayaang umalis sa lugar na ito. Sumisigaw. Kevin, inatake mo ako nang hindi mo alam ang sitwasyon. Paano ka naging pinuno ng seguridad? Pangkat, sabi ko may-ari ako dito. Ganito ba ang pagsisilbi mo sa mga kliyente mo? Sabi ni Jared. Jay, bitawan mo na lang ako. Malalaman ko pagkatapos kong magtanong. Nang makitang bihasa si Jared sa pakikipaglaban at kayang talunin siya anumang oras. Wala nang magagawa si Kevin kundi gawin ito. Hilingin ni Jared na pakawalan siya. Bumitaw ang huli sa pagkakahawak kay Kevin. Minamasahe niya ang kanyang pulso. Tinapunan niya ng masamang tingin si Jared kanina. Hinahampas ang kanyang walkie-talkie. Lahat ng mga security guard. Magtipon sa Zone A. May pumasok sa distrito at inatake ako, sigaw. Kevin sa kanyang walkie-talkie. Siya ay pumipigil lamang ng oras sa pamamagitan ng paghiling kay Jared na palayain siya. Tungkol sa kung si Jared ay may A. Ari-arian doon.
Hindi man lang siya nag-abalang alamin. Kahit sino ay maaaring sabihin na siya ay tiyak na hindi. Baliw ka. Darating din ang mga tauhan ko. Hintayin mo na lang mabugbog ka. Banta ni Kevin habang nakatitig. Si Jared ng malupit, si Mark, na nakahinga lang ng maluwag, ay biglang narinig ng kanyang bayaw na sumigaw sa walkie-talkie, na nagsasabi na may pumasok sa distrito at binugbog siya. Napahawak naman agad si Mark. May pagkabalisa. Hindi siya nag-aalala kay Kevin. Sa halip, natakot siya na baka gawin ng kanyang bayaw na walang kakayahan. Magdulot ng hindi kinakailangang problema. Noong una, pumayag lang siya na hayaang magtrabaho si Kevin bilang pinuno ng seguridad pagkatapos niya. Labis na nagmakaawa para sa papel. 2 araw lang siyang sumali pero ayaw niyang gumawa ng kahit anong trabaho. Sa halip, nagloko siya buong araw at nakilala ang kanyang sarili sa lahat ng mga batang babae sa departamento ng pagbebenta. Nang dumating si Mark at ang iba pang mga security guard sa Zone A, nakita nila si Jared na nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan. Malamig. Agad na tumulo ang pawis sa kanyang noo. Natupad na ang takot ko. Malaking gulo talaga ang naidulot ng bayaw ko. Mabilis na tumakbo si Mark. Nang makita ni Kevin na dumating ang kanyang bayaw na may dalang backup, siya, agad na sumugod at bumulong. Mark, ang lalaking ito ay tumalon sa distrito at inatake ako. Ikaw, dapat turuan siya ng malupit na leksyon. Nang makita ni Zane si Mark na sumusugod kasama ang iba pang security guards, malamig siyang ngumiti. Jared, tingnan natin kung saan maaari kang tumakas ngayon. Bagamat hindi labag sa batas ang magyabang, kailangan mo pa ring bayaran ang presyo. Nagpapalabis. How dare you claim to be a property owner here and that you live in the mansion at the tuktok ng burol. Bakit hindi mo inaangkin na ikaw ay Diyos? Mahigit 20 taon na akong nabuhay. Ngunit ito ang unang pagkakataon na makakita ng isang walang hiyang mayabang na tulad mo. Tinago ni Lydia ang isang tawa sa likod ng kanyang kamay. Mapanoksong tinitigan ng dalawa si Jared. Naghihintay ng isang kapana-panabik na palabas. Gayunpaman, bumantong hininga si Maria. Kung tuluyang mabugbog si Jared mamaya, susubukan niyang makiusap sa ngalan niya at tingnan kung ito ay magiging kapaki-pakinabang. Kung tutuusin, hindi niya kayang tumayo na lang at panoorin itong napilayan. Gayunpaman, nang hinihintay ni Zane at Lydia si Mark at ang iba pa na turuan ng leksyon si Jared. Si Mark, sinampal ang kanyang bayaw. Sa sobrang lakas niya ay halos bumagsak si Kevin sa sahig. Natigilan si Kevin at tinitigan si Mark na parang hindi makapaniwala. Bakit mo ako sinaktan? Baliw ka ba? Malungkot na sigaw ni Kevin. Oo, baliw ako. Hindi ko dapat kayo hinayaang magtrabaho dito bilang pinuno ng security team. Tinanggal ka na ngayon. Magwala at huwag nang babalik. Utos ni Mark habang inaagaw ang baton sa mga kamay ni Kevin. Ikaw, galit na pinandilata ni Kevin si Mark. How dare you treat me like this? Sasabihin ko sa kapatid ko. With that, humakbang siya palayo. Napatulala si Zane at ang iba pa nang makita ang kinikilos ni Mark. Kahit na ang sales associate ay walang ideya kung ano ang nangyayari. Tanging ang mga security guards na nagtag kasama ang nakakaalam na iniligtas ni Mark ang kanya sariling bayaw. Kung nanatili roon si Kevin at lalong magagalit kay Jared, papatayin siya kaagad. Pagkaalis ni Kevin, sinilip ni Mark si Jared na may pawis sa noo. Natatakot siya na ang huli. Tatanggi siyang umalis ni Kevin. Gayunpaman, dahil nanatiling tahimik si Jared, nakahinga siya ng maluwag. Mabilis na naglakad si Mark patungo kay Jared at humihingi ng tawad. Mr. Chance, sorry talaga dito. Ang aking bayaw ay nagsimula pa lamang sa trabaho. Kaya wala siyang alam. Patawarin mo siya. Nang makita ni Zane at ng iba pa ang manager na humihingi ng tawad kay Jared ng sunod sonyerin. Sila ay, tulala, nagkakamali ka ba? Sumakay siya sa iyong distrito. Nabangga ang isang kotse. At binugbog pa ang iyong bayaw. Bakit ikaw ay kumikilos ng masunurin? Mayroon bang ganoon ang mga taong nagtatrabaho sa departamento ng pagpapanatili?
Magandang serbisyo. Tanong ni Zane habang hindi makapaniwalang nakatitig kay Mark. Oo. Nang gusto naming pumasok para tingnan kung aling mga bahay ang bibilhin. Pinigilan kami ng mga security guard. Masyado kang magalang sa isang nanghihimasok. Pinagdududahan mo ako sa mga kakayahan ng pagpapanatili. Departamento. Di ba ex-convict lang siya na nakulong? Kailangan mo bang yumuko ng napakababa? Ikaw ba? Sa tingin mo ba ay may-ari siya dito? Panunuya ni Lydia. Kung kaya niyang bumili ng bahay dito. Hindi siya magdadrive ng sira-sirang Ford. Inaangkin pa niya na ang mansion sa tuktok ng burol ay kanya. Nagyayabang lang siya, since we work for the same company. Kilala ko siya, mabuti. Ako ang direktang superior niya. Walang ibang alam ang lalaking ito kundi ang magyabang. Protesta ni Zane sa manager. Tumingin si Mark kay Zane at Lydia bago ibinalik ang tingin kay Jared. Hindi niya alam kung ano ang kanilang relasyon. Ngunit sa paghusga sa kung paano ang dalawa sa kanila ay patuloy na nangungutya kay Jared. Ito ay malinaw na sila ay tiyak. Hindi kaibigan. Nang mapansin ang pananahimik ni Jared. Hindi na nakatiis si Mark. Sabi niya kina Zane at Lydia. Totoo naman. May ari-arian si Mr. Chance dito at sa kanya ang mansion sa tuktok ng burol. Nang magsalita si Mark, natarante sina Zane, Lydia, at Maria, pero, Mr. Carlson. Ang apelyido ng may-ari ng mansyon ay Sullivan. Ako ang humawak ng papeles, sabi ng sales associate na may pagdududa. Nagkakamali ka ba? Ang mansyon sa tuktok ng burol ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa daan-daang milyon. Paano tindero na nagmamaneho ng isang bogbog na Ford ang may-ari nito. Hinding-hindi ako maniniwala na. Grabe kang manager. Paano ka malito kung sino ang nagmamay-ari ng mga ari-arian? Sa tingin mo, yung Jared na parang may mansion. Inusisa ni Zane at Lydia si Mark. Sa pagharap sa kanilang mga tanong. Malamig na nanunuya si Mark. Mukhang mas alam mo kaysa sa akin. Ang manager ng maintenance team. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito. Totoong Sullivan ang apelyido ng dating may-ari. Gayunpaman, ang mansyon ay kay Mr. Chance na ngayon. Kung wala ng iba, pwede ka nang umalis. Ikaw ay ipinagbabawal. Mula sa pagpasok sa distrito sa hinaharap. Nagulat si Zane at ang iba pa sa sinabi niya. Walang maniniwala na may-ari ng mansyon si Jared. Na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Pwede na ba akong umalis? Mr. Carlson. Ayaw ni Jared na mag-aksaya ng oras kay Zane at sa iba pa dahil kailangan niyang magmadali sa kanyang pagsasanay. Siyempre, I'm really sorry for taking up your time. Mr. Chance. Agad na naging magalang ang ugali ni Mark nang pagbuksan niya ng pinto ng sasakyan si Jared. Sa pagmamaneho ng kanyang malubhang na pinsalang Ford. Dumiretso si Jared patungo sa tuktok ng burol. Nang dumaan siya, si Zane at ang iba pa. Ibinaba niya ang mga bintana ng sasakyan at sadyang kinukutya si Zane. Hindi ako naniniwala. Hindi ako maniniwala. Imposibleng magkaroon siya ng mansion. Susundan ko siya. At tingnan mo ang sarili ko. Siguradong nagyayabang siya. Sigaw ni Zane na parang baliw. Samantala, pinagmamasdan ni Maria ang sasakyan ni Jared na uminit ang pisngi. Sa yugtong ito, tiyak na hindi nagyayabang si Jared. Kung tutuusin, hindi niya posibleng suhulan ang ganoong kaimportante. Manager para makipaglaro sa kanya. Nang maisip ni Maria kung gaano bilyon ang halaga ng mansyon. Hindi niya maiwasang maalala kung paano siya ay tumingin sa kanya nang may paghamak dahil sa kanyang mahirap na pamilya. Kailangang pilitin siya ng kanyang ama bago siya. Tinulungan siyang maghanap ng trabaho. Nang maalala ang lahat ng ito, namula siya. Samantala, nakatitig si Lydia sa sasakyan ni Jared hanggang sa mawala sa kanyang paningin ang mga ilaw nito. Gayunpaman, itinoon niya ang kanyang tingin sa daan patungo sa tuktok ng burol nang hindi kumukurap. Laking gulat niya kaya naparalisa siya sa kinatatayuan. Habulin mo silang lahat para sa akin. Huwag silang papasukin sa distrito sa hinaharap. Malakas na bilin ni Mark.
Mabilis na hinabol ng mga security guard si Zane at ang iba pa palabas. Sa sobrang gulat ni Zane, nagpumilit siya sa pagtungo sa tuktok ng burol upang makita kung nagyayabang si Jared. Gayunpaman, pagkatapos na tamaan ng ilan beses sa pamamagitan ng batute, masunurin siyang umalis. Matapos magmaneho si Jared sa mansyon at pumasok, natuklasan niyang napakalinis at walang bahid donges. Malamang nagpadala si Josephine ng maglinis ng lugar. Noon pa man ay umaasa siyang makumbinsi ang kanyang mga magulang at anyayahan silang manatili doon. Gayunpaman, ayaw pang pag-usapan ito ni Jared dahil masaya ang kanyang mga magulang. Nagkakagulo kay Jared at Hilda. Kung sasabihin niya sa kanila ngayon, baka hindi rin sila maniwala sa kanya. Pagkaupo sa sofa, kinuha ni Jared ang meat reishi mushroom at inilagay sa mesa. Nararamdaman ang mayayaman, espiritual na enerhiya na lumalabas mula rito. Siya ay napagtagumpayan ng pananabik. Napakabihirang makahanap ng mga karneng reishi na ito. Sa isip, maabot niya ang isa pa. Pambihirang tagumpay pagkatapos makuha ang mga ito. Natagpuan na ni Jared ang perpektong diskarte sa pagsasanay. Kung gusto niyang madagdagan ang kanyang mga kakayahan, ang tanging elementong kulang ay espiritual na enerhiya. Gayunpaman, nagkaroon ng kakulangan ng espiritual na enerhiya sa Earth. Isa lamang ito, sa tuktok ng mga burol kung saan ang espiritual na enerhiya ay magiging mas puro. Kung gusto ni Jared na madagdagan, mabilis ang kanyang mga kakayahan, kailangan niyang maghanap ng iba pang solusyon. Matapos mag-isip sandali, kinalma ni Jared ang sarili. Ipinatawag niya ang focus technique. Dahan-dahan at hindi nagtagal ay binalot ng mahinang ambon. Parang may nararamdaman. Nagsimulang umikot ang meat reishi mushroom sa glass bottle. Galit na galit, mukhang gusto nitong tumakas sa bote. Gayunpaman, gaano man kalakas ang pagliko ng karne ng reishi mushroom, ang mga pagtatangka nito ay napatunayang walang saysay. Sa lalong madaling panahon, huminto ito sa paggalaw. Sa isang lugar na kahawig ng mga mata nito, bumulwak ang pink na gas at lumutang patungo kay Jared. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig at huminga ng pilit. Ang pink na gas ay biglang bumilis at hinihigop sa kanyang katawan. Samantala, ang meat reishi mushroom ay mabilis na lumiit. Ang una nitong patas na ibabaw, na tila balat ng isang kabataang babae. Nagsimulang maging kulubot at tuyo. Hindi nagtagal, ang meat reishi mushroom ay naging isang tumpok ng pulbos na nauwi sa pagkasipsip. Katawan ni Jared. Samantala, umupo si Jared sa couch na bahagyang nakapikit. Unti-unting lumipas ang oras. Pagkaraan ng mahabang panahon, nang malapit nang magdilim ang langit, sa wakas ay binuksan ni Jared ang kanya mata dahan-dahan. Dahil sa tuwa, mabilis niyang sinuri ang kanyang tiyan. Gayunpaman, maliban sa pagkakaroon ng higit na espiritual na enerhiya, ginawa niya ito, hindi pa mahalaan upang sumulong sa susunod na antas. Napabuntong hininga si Jared. Sa huli, tumayo siya at lumabas ng mansyon. Sa pagmamaneho ng nasirang Ford, umalis siya sa Dragon Bay at ipinarada ang kanyang sasakyan sa isang repair shop. Binalak niyang mag-hail a taxi pa uwi. Gayunpaman, nang naghihintay siya sa tabi ng kalsada, biglang huminto sa kanyang harapan ang isang pulang BMW. Bumaba ang bintana ng kotse, at inilabas ni Maria ang kanyang ulo. Saan ka pupunta, Jared? Bibigyan kita ng sumakay. Natigilan si Jared. Hindi nasanay sa biglaang pagbabago ng ugali ni Maria. Uuwi na ako, mahinahong sabi ni Jared. Pasok ka. Sa parehong direksyon ako pupunta. Para maihatid kita doon. Habang sinasabi iyon, itinulak ni Maria ang pinto ng kotse. Isa pa, tinulak niya ang pinto ng front seat. Dati, hinding-hindi siya papayag. Umupo si Jared sa kotse niya. Kahit na kailanganin niya, maaari lamang siyang umupo sa mga upuan sa likod. Walang ideya si Jared kung ano na naman ang balak ni Maria. Para siyang naging iba. Pasok ka. Udyok ni Maria nang makita siyang nakatayo doon na hindi kumikibo. Tumango si Jared at umupo sa front seat. Hinampis ni Maria ang kanyang paa sa accelerator at nagmaneho patungo sa bahay ni Jared. Samantala,
Tahimik na nakaupo si Jared nang walang sinasabi. Bahagyang naging magulo ang atmosphere sa loob ng sasakyan. Awkward. Jared, nagmamayari ka ba talaga ng mansyon sa tuktok ng Dragon Bay? Maya-maya, binasag ni Maria ang katahimikan. Oo, tumango si Jared. Ikaw ba mismo ang bumili? Nagulat si Maria sa kanya. May nagbigay nito sa akin. Mahinahong sagot ni Jared. Nang mapansin na parang ayaw ni Jared na kausapin siya. Tumigil si Maria sa pagsasalita. Maya-maya, pinutol ni Jared ang katahimikan. Bakit wala ka sa bahay para kumain ng ganitong oras? Nasaan ka? Nagmamaneho papunta. Nagpa-reserve si Zane sa isang restaurant. Doon ko siya kakain at pag-usapan ang kasal natin. Sabi ni Maria, ikakasal ka sa kanya. Natigilan si Jared. Oo. Matagal na kaming magkasintahan. At minamadali na kami ng aming mga magulang. Kaya naman, nagpasya kaming magpakasal ka na lang. Paliwanag ni Maria. Natahimik sandali si Jared bago sinabing, I'd advise you to think about it maingat. Hindi bagay si Zane. Ikaw. Sinabi ni Jared na hindi dahil gusto niyang maghayganti kay Zane sa palaging pang-aapi sa kanya. Sa katotohanan, siya. Inutusan na si Tommy na imbestigahan si Zane ng palihim. Ang lalaking iyon ay isang playboy. Noong siya pa, dating Maria, siya ay natulog sa maraming babae. Bagamat medyo materialistic din si Maria. Anak pa rin siya ng kasama ng kanyang ama. Ginawa ni Jared. Ayoko siyang maghukay ng sarili niyang libingan. Gayunpaman, hindi na nagulat si Maria nang marinig niya ang sinabi ni Jared. Nakangiting paliwanag niya. Actually, hindi naman kasing masama si Zane gaya ng iniisip mo. Maaaring magalit siya sa iyo. Ngunit susubukan kong hikayatin siya. Ang kinabukasan, hindi niya maintindihan si Jared. Naisip niya na sinasabi niya ang lahat ng iyon dahil patuloy na tina-target ni Zane. Sa kanya, na naging dahilan upang magkaroon siya ng galit kay Zane. Nang marinig iyon ni Jared, wala siyang ibang nagawa kundi ang ngumiti at huminto sa pagpapaliwanag. Hindi nagtagal, nang dumaan ang sasakyan sa isang madilim na kalye. Biglang hamarang sa kanila ang isang sasakyan sa harapan. Dahil sa gulat, ibinagsak ni Maria ang kanyang mga paa sa preno at inihinto ang sasakyan. Ilang pulgada ang layo ng mga sasakyan nila. Mula sa pagbangga sa isa't isa. Kamusta ang pagmamaneho mo? Bulag ka ba? Ibinagsak ni Maria ang mga bintana ng sasakyan. Kinagat ang kanyang leeg. At nagmura ng malakas. Gayunpaman, kaagad pagkatapos niyang sumigaw, mabilis niyang binawi ang kanyang ulo ng may takot. Napansin niya iyon. Ang kotseng hamarang sa kanya ay isang Porsche 911. Kung kaya nilang magmaneho ng ganoong sasakyan, hindi siya mangangahas na masaktan. Sila, magiging mahirap ang buhay niya kung talagang i-provoke niya sila. Sa sandaling iyon, isang lalaki at isang babae ang lumabas sa Porsche. Sila ay walang iba kundi si Layton at Sandy, na nakatitig kay Jared ng malamig na ngiti. Mukhang wala silang balak umalis. Sa pagtingin sa kanilang matitinding titig, hindi maiwasan ni Maria na makaramdam ng takot. Binuksan niya ang pinto ng kotse. Nagmamadaling lumabas ng sasakyan, at humingi ng paumanhin. Hindi ko sinasadya. Mangyaring ilipat ang iyong sasakyan. Sa tabi, bakit hindi mo muna itaboy? Nagsalita si Maria sa isang sunod-sunod na tono kay Layton. Nang sumulyap ang huli kay Maria, nakita niyang nakasuot ito ng pink na damit na nakataas ang buhok. Nakapusod. Nang makita siyang medyo cute, sinulyapan pa siya nito. Gayunpaman, labis nitong ginawa si Sandy. Nagseselos. Magwala ka. Nandito kami para kay Jared. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Single ni Sandy kay Maria. Sa sandaling magsalita si Sandy, may ilang van na lumitaw sa likod ng Porsche. At 12-dosenang mga lalaki ang lumitaw. Hawak ang mga kutsilyo sa kanilang mga kamay. Lumakad sila ng pag-alit. Namutla ang mga pisngi ni Maria habang nangingibabaw sa kanya ang takot. Sa ilang sandali, wala siyang ideya kung ano ang gagawin. Maria, umalis ka na muna. Mungkahi ni Jared kay Maria pagkababa niya ng sasakyan. Napatingin siya kay Jared. May gustong sabihin.
Gayunpaman, nang makita niya ang 12-dosenang mga lalaki na pawang armado, gamit ang mga kutsilyo, sa sobrang takot niya ay sumugod siya sa kotse at umalis. Jared, magaling ka sa mga babae. Ha! Kaagad pagkatapos na itinapon ni Josephine. Natagpuan mo, sarili mo isa pang mayaman na babae. Hindi siya mukhang bata, ngunit nagmamaneho siya ng BMW. Parang pamilya niya, maganda ang background. Ha! Saang pamilya siya galing? Tanong ni Layton kay Jared na nakangiti. Naglalaro sa kanyang labi. Bakit? Gusto mo bang sumubok ng bago? Ngumiti si Jared. Dapat talaga. Talagang medyo. Hindi nararapat bilang tagapagmana ng pamilyang Scott upang patuloy na kunin ang mga tira ng ibang tao. Nag-iba ang ekspresyon ni Layton nang marinig niya iyon. Sa totoo lang, lagi siyang nabitin dito. Bagaman sinubukan ni Sandy ang kanyang makakaya na ipaliwanag na mayroon siya. Wala man lang ginawa o nakitulog kay Jared noong nagde-date sila. Si Layton pa rin ang pinagkakaabalahan nito. Kung hindi niya talaga gusto si Sandy at pinag-iisipan pa niyang magpakasal dito. Gagawin niya. Matagal na siyang iniwan. Jared, bakit hindi mo tingnan ang sarili mo? Mayroon ka bang anumang kamalayan sa sarili? Paano kaya ako? Matulog sa iyo. Itigil ang pag-iisip ng masyadong mataas sa iyong sarili. Naiinis ako sa tuwing nakikita kita. Galit na galit si Sandy kaya insultuhan niya si Jared. Halata na sinusubukan niyang maghasik ng discord. Ang kanyang relasyon kay Layton. Jared, hindi na kailangang isabotahe ang relasyon natin sa pamamagitan ng pagtakbo ng iyong bibig ng ganyan. May tiwala ako kay Sandy. Hindi sana natulog sa iyo. Tsaka tignan mo sarili mo. Marahil ay hindi mo magagawa ang magagawa ng isang tao. Tama. Kung hindi, hindi ka itinapon ni Sandy. Kung magaling ka sa kama at mahuli mo siya. Puso. Hindi ka sana nahulog sa ganitong kahabag-habag na kalagayan. Naikuyom ni Layton ang kanyang panga. Bagamat sinabi niyang hindi siya nababahala. Lihim siyang pinahihirapan nito. Hindi mo alam kung sino sa atin ang magaling sa kama. Hindi mo ba ito natuklasan kamakailan? Malamig na ngumiti si Jared. Nang umalis siya sa kulungan. Napilayan na niya si Layton. Ngayon, ang huli ay hindi man lang maituturing na A. Kumpletong tao. Namula si Layton pagkatapos magsalita ni Jared. Siya ay nagpapagaling kamakailan. Logically speaking. Dahil nabali lang ang braso ni Jared. Hindi dapat makakaapekto sa anumang bagay. Gayunpaman, sa panahon ng kanyang matalik na sandali kasama si Sandy, wala siya, reaksyon sa lahat, kahit na pagkatapos ng kanilang mga damit. Noong una, inakala ni Layton na naapektuhan ito ng kanyang pinsala. Gayunpaman, bumilis ang tibok ng puso niya sa narinig. Ang sinabi ni Jared, Lay, huwag ka nang makinig sa kalokohan ni Jared. Alam na alam ko kung kaya mo sa kama o hindi. Ikaw ay ang pinakamahusay. Itigil mo na ang pag-aaksaya ng panahon sa kanya. Patayin mo na lang at itapon sa ilog. Udyok ni Sandy. Tumango si Layton at binyantaan si Jared. It'll be your death anniversary on this exact date next year. Hahayaan ko. Alam mo ang kahihinatnan ng pagkakasala sa akin. With that, he waved his hands. Atake. Laslasin mo lang siya hanggang mamatay at itapon sa ilog. Sa kanyang utos, ang 12-dosenang mga lalaki ay sumugod kay Jared na nakataas ang kanilang mga kutsilyo. Ang Crimson Dragon Gang. Tanong ni Jared na may malamig na ngiti habang nakatingin sa mga umaatake. Nang makita ni Layton na nasa mood pa ring tumawa si Jared. Hindi niya maiwasang magalit. Jared, hindi na mahalaga kung nalaman mo na dahil malapit ka nang mamatay. Totoong galing sila, ang Crimson Dragon Gang. Ngunit maaari silang pumatay ng walang awa nang hindi kumukurap. Sa tingin mo, gagawin mo pa, magkaroon ng pagkakataong mabuhay ngayon. Isang nagbabantang ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Layton. Habang ang kanyang titig ay puno ng kasamaan. Sa palagay ko ay malamang na magpapatuloy pa rin akong mamuhay ng maayos pagkatapos ng araw na ito. Ngumiti si Jared. Sumulyap sa 12-dosenang mga miyembro mula sa Crimson Dragon Gang. Tinanong niya,
Hindi ba binalaan kayong lahat ni Felix na hindi masaktan ako? Ang mga salita ni Jared ay naging dahilan upang ang mga miyembro ng Crimson Dragon Gang ay tumahimik sa lugar at masusing suriin. Kanya, sino ka? Paano mo nalaman ang pangalan ni Mr. Lawson? Tanong ng isang medyo may edad na lalaki na. Kalahati. Nakasuot ng A. Kamisete na mahaba ang manggas. Maliwanag na siya ang pinuno ng pangkat na ito mula sa Crimson Dragon Gang. Wala kang karapatang malaman kung sino ako. Bago mo ako atakihin, mas mabuting tawagan mo si Felix. Sabi ni Jared. Mahinahon. Tumigil ka nga sa pagpapanggap. Jared, sa tingin mo ba pwede mong makilala si Felix kahit kailan mo gusto? Humakbang si Layton. Pasulong. Huwag mo siyang katakutin. Kilalang kilala ko ang bastos na ito. Hindi siya importanteng tao. Sa katunayan, siya ay walang iba kundi isang ex-convict na kalalabas lang sa kulungan. Patayin siya ngayon. Bibigyan ko ng 200,000. Kung sino man ang unang pumatay sa kanya. Bibigyan ko ng isa pang 100,000 ang sino mang umatake sa kanya. Alam ni Layton na ang mga tao ay higit na nagnanasa sa pera. Hanggat malakas ang tukso, sila, mawawalan ng katwiran ang lahat at gagawin ang anumang bagay para lang makuha ito. Nang marinig ng mga lalaki na ang taong unang makakapatay kay Jared ay makakakuha ng 200,000. Sila, sisingilan papunta sa kanya frantically. Lahat umaasa na maging ang una. Bagamat binayaran ni Layton ang Crimson Dragon Gang ng malaking halaga, ang kanilang bahagi ay talagang medyo maliit kapag nahahati sa kanilang mga sarili. Sa pagtingin sa mga lalaki, nakusang ipinapatay ang kanilang mga sarili. Malamig na nginisyan ni Jared. Itinaas niya ang kanyang kamay at kumuha ng malaking kutsilyo. Bago pa man may makakita sa kanya na umatake, binasag niya sa kalahati ang makapal na kutsilyo. Ang lalaking mula sa Crimson Dragon Gang, na nasa harapan, ay tumitig sa kanyang basag na kutsilyo sa takot. Natigilan din ang iba. Hindi nila inaasahan na makakahawak siya ng kutsilyo gamit ang kanyang mga kamay at hatiin ito sa 2. Isa pa, ang kanyang kamay ay ganap na walang sugat. Paano ito posible? Nang makita ni Layton ang eksenang ito, nanlaki ang mga mata niya sa hindi makapaniwala. Nang ang lahat ay tulala pa, itinaas ni Jared ang kanyang paa at pinadala ang lalaking iyon mula sa Crimson. Lumilipad ang Dragon Gang na may kasamang sipa. Lumipad pa atras ang lalaki ng mahigit 10 metro bago bumagsak sa lupa sa harap ng Layton. Tuloy-tuloy ang paglabas ng dugo sa kanyang bibig. Hindi sigurado kung makakaligtas pa ba siya. Habang pinapanood ni Layton ang madugong eksena, isang malungkot na ekspresyon ang bumalatay sa kanyang mukha. Sa sobrang takot ni Sandy, mabilis na nagtago sa likod niya. Huwag kang tatayo dyan. Sabay atake sa kanya. Kahit na kaya niyang pigilan ang isang kutsilyo gamit ang kanyang mga kamay. Mayroon ka, ang lakas sa mga numero. Madali mo siyang hiwain. Malakas na sigaw ni Layton. Bumalik sa kanilang katinoan ang Crimson Dragon Gang. Itinaas muli ang kanilang mga kutsilyo. Sila ay sumugod patungo. Jared. Gayunpaman, mabilis na umiwas si Jared at umikot sa paligid ng iba. Napakabilis na kumilos na ang kanyang katawan lamang. Parang flash, dahil sila ay mula sa Crimson Dragon Gang. Hindi na niya kailangang magpakita. Anumang awa, sa loob ng 1 minuto, lahat ay bumagsak sa lupa sa harap niya. Umalangaw-ngaw sa buong kalawakan ang mga sigaw ng paghihirap. Ang lahat ay napuno ng dugo. At ang kanilang mga paa at paa ay nagkaroon. Nasira, ginagawa silang lahat na pile. Si Jared ay hindi gumawa ng anumang nakamamatay na pag-atake. Iniligtas ang mga miyembrong iyon mula sa Crimson Dragon Gang. Nang makita ni Layton ang kalunos-lunos na tagpo sa kanyang harapan, kinilig siya ng hindi mapigilan. Samantala, kay Sandy, namutla ang pisngi dahil sa takot. At hindi man lang siya naglakas loob na salubungin ang tingin ni Jared. May balak ka bang ipaghiganti ako sa mga lalaking ito? Minamaliit mo ba ako? Dahan-dahang naglakad si Jared patungo sa Layton.